makita ang kagalingan. Kung talagang nais mo akong makita, sa takdang panahon na yun, ipapakita niya sa akin. Ngayon pa lang. Na ama ko, ano man ang mangyari? Makikita mo ako. Praise the Lord, amen! Yun ang dahilan kung bakit may tinig na hindi kaya unawain ng mga simpleng kaisipan. Palaguin mo ang sinasabi ko para mabuksan ang isipan ng mga taong walang ginawa kundi kalabanin ng Diyos. This is my time, not your time. Kaya sasabihin ko sa inyo, kung may sasabihin ng babae, kahit hindi tinig na mula sa Espiritu Santo, pero galing sa bibig ng babae, pagkatandaan nyo ang sikapin nyo sundin ito. Pagkat may bisa ang bawat lalabas na katanggap galing sa bibig ng babae. Kaya sanayan mo na kahit hindi ang timay na may wagaw ang napapakinggan mo, isang salita lang ng babae na lalabas sa bibig niya. Tandaan niyo na, hindi lang basta tandaan, gawin kung ano ang sinasabi sa iyo. Mahal niyo ba, Diyos? Praise the Lord, amen! Sapagkat ang Diyos sa Espiritu, hindi mo kayang akapin. Kaya akapin niyo ang mga kapatid niyo. Do it. Show your love. Akapin ang kapatid. Di ba ang sarap ng may kapatid? At pareho kayo ng dala? At habang dala naman ay nag-i-enjoy kayo. Thanks, sis. Inutos ko ngayon na mga darating na pagtitipon, titingnan ko kung yung inutos ko ay matatandaan mo pagkat kailangan gawin mo dito. Ang pagbibigay ng pagmamahal sa kapatid. Pagpapadama ng iyong pagdamay sapagkat siya ay mayroong pangbigat na dinadala kahit sinabi na ibigay mo yan sa Diyos. Ibigay mo. Uuwi kayo. Kung saan kayo uuwi, dalhin yan. Pagkat ang Diyos ay hindi niya tinanggap para lang itago. Pagkat ilaw ang dala niyo ipakita sa mundo para maliwanag ang lahat. Maliwanagan. Sige nga, ang nagtatagoy ng ilaw, kailangan makita. Tingnan mo nga ang katabi mo kung may ilaw na. Baka wala pa. Sindihan mo.
Ibigay mo. Ano ba yung dapat ibigay sa kanya? Sige nga. Tingnan mo yung kapatid mo, katabi mo. Kung may ilaw na yan. Ayaw mo tingnan. Nakakasumpa kayo. Ha? Baka nagsasalita ng mag-isa yan. Kung alam nyo lang ang ginagawa ng Diyos, hinihimay-himay sa inyo ang buhay. Kaya magtsaga din kayo. Pagkat ipinapakita ng Diyos, siya hanggang ngayon nagtsatsaga sa inyo. Okay? Nagsasalita ang Diyos. Busy ka. Why? Sapat ka na yung tenga? Bakit ang mata? Nasaan? Ang gusto ng Diyos ay bukol. Buong pagkatao mo. Bakit ganun? Ang Diyos na lang dito. Hindi ba? Pero bakit wala ang mga mata niyo dito? Bakit ka? Kaya hindi ka agad kayo makasunod. Paano kung tinig hindi ibigay? At mata lang ang ibigay. Pero ang mata mo hindi nakatingin. Makikita mo wala na sila sapagkat sila nakatingin at doon tumingin ang mata. Ibig sabihin, puntahan mo yun. Hindi ka nakatingin na iwan kang nag-iisa. Kaya kapag nagsasalita ang Diyos, bigay mo ng buong-buo ang sarili mo at kasama dyan ang mata mo. Kapag nagsalita ka, natutuwa ka ba? Harap mo hindi nakatingin sa'yo, pero sasabihin na, sige, nakikinig ako. Pero gusto ng harap mo na makita ka sa mata. Mas nisiyan kaya siya. Diyos, Diyos, huwag mo limitahan ang maibibigay niyo sa Diyos. Bigay niyo ang lahat ng meron kayo para sa Diyos. Iginagay kayo. Ayaw niya. Meron kang dalawang mata, pero bulag ka. Kaya ginagay ka ng Diyos. Pagkat ang dalawang mata mo, hindi makakita ng tunay na dapat makita. Ang katotohanan kung sino ang dapat mong sundan. Be perfect. I am perfect. Be holy because I am holy. Imposible ba? May imposible ba sa Diyos? Kapag ang isang nilalang may muling na buhay at ang bumuhay ay si Jesus, bago nilalang ka. Kaya kapag pumunta kayo sa gawain ito, give your 100%. Kasama dyan ang mata. Kung nasanay kayo na nagsasalita ang magulang na baliwala sa inyo, ibahin mo ang Diyos. Pagkat dapat mapakinggan mo ang Diyos at dapat makita mo ang reaksyon
para makita mo ang itsura. Pero hindi pa ganito ang itsura kapag nagalit ang Diyos. Hindi lang ganito ang makikita mo. At hindi mo lang basta makikita, mararamdaman mo pa. Na dapat tingnan mo mukha ng babae ng sasalita. Pagkat ang nasa kalooban